bilang visitor. Before anything else, hindi ko sinabi sa inyo ako, ngayon ako, kung hindi ko mag-aalala itong ating for purposely for security. But siguro makalan mo. Katumbas ito ni Nino. Because hindi ko na nagsabi sa inyo. Kasi baka magkaroon lang ano dito. Ato yung sabi ni ngayon, kapag building uniform, kailangan natin present. Tulong. Kasi mapapit sa mga kapag meron tayo pinakakasal sa mga. So, better na yung mga kapitan. Sige. Now, pakinggan natin sila. Baka this is the windows of opportunity. The government, ang gobyerno natin ay ginagawa ang lahat para maparating sa local community ang services. So pakinggan natin sila maya-maya. Wala na si ma'am, sa ako, hindi natin nag-provide ng portion na yun yung ating lisensya to fast track it kasi para eventually, right after this, aakyat tayo ng munisipyo, itutur around namin kayo. What is that angle for? In behalf of the barangay captain, sabi niyo bakit, it's all your boss. You know, more than 30 million people vote in our president. We have the right to protect our mandate. Our sovereign mandate is to protect our vote. Binoto natin siya, hindi man kayo, hindi man tayo, pero respect more than 31 billion, more than 30 million na bumoto sa kanya. Yung mga taong gustong mawala sa posisyon, sa Malacanang, i-respeto natin yun. Pero, hindi sa marami. Respect the due process. Kung meron silang sapat na ebidensya against the president, then file a case through impeachment proceedings. Right? And now, pag na-found out na talagang impeachment, why not? We are not supporting any officials of the government na meron siyang ginawang violation against our constitution. Right? So we are, ito ma'am, pinag-aralan ko na hindi, doon ko na lang inanakit yung bakit kami na-convince sa organization, eventually kung bakit kami nasali dito. Mamaya-maya doon, narat natin nag-okay. Pero in the meantime, since we are going to shorten our program, bakit kami sumusuporta? Dahil alam namin na ang ating kasalukuyan ng organisasyon is doing very well. Look at the latest octagon. So, it shows na maganda naman nagtiwala sa kanya. Pinipilit na ipagawa sa kanya ang mga bagay na hindi naman niya. Common sense. Yung sinasabi ko lang kung hindi siya ba ang nagsiwala? Hindi siya ba ang... Alright, so that's not only, at least meron kayong idea kung sino itong mga tao. Once again, in behalf of the volunteers of the NPR, magandang umaga po. Okay, maraming salamat po. Fred Baldwin Jr. Palakpakan! Okay, maraming salamat po. Salamat. Mabilisan lang no, kasi mainit yung panahon din. Sabi nga ni Sir, merong emergency dapat doon tayo sa kuwan. Lumipat tayo dito. But then, lahat dito, palagay natin, sanay naman tayo. Nung other time na, saan tayo? Nagalim na tayo ng mga niyugan. Ito pa kaya, kahit pa paano, meron tayong natitulungan. Para sa taga Maguindanao, sigurado naman dito ako na yung support natin mula noon hanggang ngayon, hindi talaga pong natigil. In fact, patuloy yung sigaw ng ating mga kasamahan na hindi lamang po kami matos pa rin. Kahit pa yung pagsuporta sa gobyerno, kay BBM, andun po tayo, kahit po sa kanyang programa, dinideliver po natin. So ako dito, introduce ko yung mga bisita natin, no, na kasama natin dito ngayon muna. Bago sa ating magpapahayan. Para makilala ninyo gaano kahalaga na ang Maguindanao del Sur or ang bayan ng Gatulgan, kasama na po yung ating mga tourist municipality dito from Bindulungan, Palayan, kung bakit kayo ang pinakauna na lugar kung saan kami bumaba dito sa Mindanao. Maalala ninyo
ninyo nung isang beses noong December na punta tayo dito, nagtipon-tipon din tayo sa Pindulungan. Andun tayo lahat, kahit sa gitna ng init ng araw, na ginawa natin yung ano dapat natin gawin. After that, nagkaroon tayo ng mga project implementation, mga programa. Yung mga programa na yun, inisip na nakakatulong po sa karamihan sa atin, unti-unti po siyang lumalaki, lumalawak, at umaattend. Ngayon, ang dating beneficiaryo natin na maliit lang, ngayon, masyadong lumaki. At hindi ang paglaki ng beneficiaryo. So sa araw na ito, naging posible po lahat ng mga project ninyo, naging posible po lahat ng mga programa natin dahil sa mga tulong at trabaho ng mga kasama ko. Ito po sila ang mga executive natin doon sa national headquarters natin sa Bagong Pilipinas. Una-una, pinapakilala po yung ating executive director. Ito yung executive director natin. Siya po yung parang kapitan ng barko na nagmamaneho. Saan ang direksyon na pupuntahan? Katuwang po siya ng lead convenor. Yan po yung pinakataas na posisyon mayroon tayo sa Bagong Pilipinas. Yung ating executive director, si Sir Leo, madali na sa inyo, pag meron kayong problema, siya agad yung nagre-resolve. Kapag merong request sila Ruben, yung mga bagay, halimbawa sa tupad ninyo, ang immediate talaga na tao na pupuntahan na magbibigay ng solusyon, si Sir Leo. Kasi sa iyo, nabigyan ng 40,000 na tupad yan, yun ang problema ni Sir Leo. Ganon ang workings dito. Tapos naman itong kuan, katabi pa ni Sir, si Ma'am Jamie. Siya din po ay ops team, siya din po ay may mga katungkulan para pag may problema kayo, siya ang tagapalwa. Siya yung tulay para mapaabot yung inyong concern. Sa mga NPR, siya yung ating NPR. Siya din po ay NPR natin na doon sa NPR. And lastly, yung mga ibang kasama ko, si Sir Ruben, RD, Regional Director din. Yung iba naman, nakasikaso din sa isang RD. Ang pinaka-importante sa lahat, ito yung hindi nagagawa ng ibang mga madaling gawin. Ito yung napakahirap na gawin. Pero, hindi po naging mahirap sapagkat sila na po talaga ang una. Kung kami naman nabiling sa kanila, ma'am, pwede bang bumaba kayo dito at kausapin natin ang mga consultation. Mahirap yun kasi magdaan ka pa ng maraming proseso, madaming approval, di ba? Pero kapag sila na talaga mismo ang nagsabi, bisitahin naman natin yung ating mga kasamahan. Bisitahin naman natin yung nasa baba sa atin. Kasi baka tingnan natin kung yung mga programa umaabot ba talaga. Kasi katuwang nga sila ng ating Pangulo, ng ating pamahalaan. Kaya yung Bagong Pilipinas, nabuo po yan para mag-alay po ng serbisyo at benepisyo sa ating mga ordinaryong tao. Yan po ang pinakadahilan kung bakit naitatag ang Bagong Pilipinas. Kaya, pinapakilala ko rin sa inyo, bago pa ako magbigay din ng pahayag, mas gusto kong mas una siyang magbigay ng pahayag. Kaya hanggat kung maaari, pasok po tayo lahat, pakinggan niyo po. Sapagkat kanyang sasabihin ay hindi lamang po naging madali. Kailangan niya magbiyahe ng magbiyahe hanggat makaabot sa lugar nito. Marami ang nagtigil. Maraming nagtitigil, nagsasabi, nagsasalita na huwag kang pumunta dyan, hindi ka nagtitingan, huwag ka nang bababa dyan. Pero hindi niyo mahihinto po ang isang Lincoln Benor, isang babae po na may liderato, may pamumuno, na pag ginusto niyang gawin yung pagtulong sa kapwa sa mga Pilipino, wala pong